Nap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 naps. Alright, magandang gabi sa ating lahat. Welcome back sa ating panibagong video, no? So, welcome to Happy Ann TV. Medyo na busy tayo, hindi tayo makakapag-upload ng madalas. Kaya ito ngayon, nagka-time ako for this setup. Medyo malaki ito ng konti. Mga 32 naps, 1/16. At gagamitan natin ng CCR series or Cloud Core series na 2116. So good for maximum nito 800 clients, but recommended is 512 para smooth yung inyong mga sistema. So ang kapares nito is 4 pon, G-pon, OLT. So bawat pon is 128. So 4 magiging 512 clients. So tamang-tama lang din. Pero ang standard doon is 1/8 na 8. So 8 times 8 is 64, di ba? So magiging 1/16 para 8 times 16 is 128. So tama lang din. So 8 1/16. Mamaya papakita ko yung gagamitin doon na mga splitter. Ito ay naka-fusion pero FBT pa rin. So iba to sa mga tawagin nating FTTH na standard setup, yung may local convergence point or LCP. So may mother nap na 1/8 yun, tapos 8 na splitter. So 8 na 1/16, parang ganon. So from blue to black magiging nap yun. So excuse me, magiging 8 naps na 1/16, 128 din, di ba? Pero ito iba to. So ang gagamitin na kable is 4 core lang. Take note, 4 core. So FBT pa rin na naka-fuse. I will show you the rest, everything na gagamitin. Hindi naman lahat talaga kasi nandun sa bodega yung ibang mga materialis, but yung topology, how to work, how to function pala, paano siya gagana, masasabi ko at maipapaliwanag ko siya ng mabuti. Pero ano lang naman yun symmetrical lang naman yun from pon 1 to pon 4. So yun pala, sa mga nagpapa-set up sa atin, maraming salamat sir, shout out sa inyong lahat, God bless you. Sa mga nagtitiwala, though meron namang iba na nagsasabi ng oo, at pagdating ng materialis hindi kinukuha yung iba. Isa side bit ko rin, papakita ko rin yung 1/8 na hindi kinuha. So 4 na ano din, ipo naman yun. So 8/8, 8 times 8 or 8 1/8 is 64. 4 na pon din yung system na yun, hindi kinuha. But praise the Lord kasi mabilis naman siyang ma-dispose. Mai-vlog ko lang, marami nang kukuha. So salamat sa nagtitiwala, sa mga magtitiwala pa. Ang dahilan pala bakit wala tayong upload, sa mga nagtatanong sa mga comments dyan, yung iba meron namang mga negative comments. Yun pala, before tayo mag-proceed, gusto ko lang paliwanag sa inyo, pag may comment kayong negative, may admin tayo dun Sorry, na re-remove yung mga comments ninyo, na-hide pa kayo sa channel. So hindi nyo na makikita yung Happy Ann TV using that account. So panibagong account na naman. Kung may hindi kayo nagustuhan sa paliwanag ko, mas mabuti o mas maigi pa na huwag kayo mag-comment ng negative, kasi nakikita ng admin yun So mga negative na hindi naman tungkol dun sa setup sa system, kasi gumagana naman lahat talaga. Yung mga nagsasabi lang na ang tagal naman ng explanation, ang haba kasi ganito ganyan, paikot-ikot. So advice ko sa inyo, wag na lang kayong manood. Kung hindi naman nakakatulong, wag na lang kayong mag-comment parang iba doon o hindi naman naaakma, kasi mari-remove lang kayo din yung hindi na makakakita kasi may admin yun doon Okay, so
para hindi nahahaba kasi baka magreklamo naman yung iba. Ito, ang masasagot ko lang kung bakit wala tayong upload month, minsan halos 2 months, kasi ganito po yun. Pag nandun ako sa, basta pag wala akong upload, wala akong time sa paggawa ng video kasi nga busy ako dun sa pag-set up actual. Last month, busy, pumunta ng Mindanao, pumunta ng kung saan-saan sa Pilipinas para sa actual setup. At hindi ko man rin ma-vlog ng tama yun kasi nagti-training ako. Kasi yung setup natin, bibilhin mo lahat, pagkatapos ng payment natin, aayusin yung lahat. Anyway, legit naman na tayo. Marami namang nasisit upan natin. So hindi na natin kailangan magpa-legit check. Nasa sa inyo na lang kasi I'm not introducing my service and product as well. So in short, kayo yung nagpapa-sit up. Hindi rin ako trading, hindi rin ako tindahan. Kayo yung nagpapa-sit up. So ibig sabihin, kumbaga kayo yung may kailangan, hindi ako yung may kailangan sa inyo. To make it short na lang ba, honest na lang at prangka, kasi kami mga Bisaya, prangka talaga kami. Kung gusto nyo, okay. Pag ayaw nyo, wala namang problema. Kasi hindi naman namin kayo kailangan para sa setup. Kayo yung nangailangan ng setup. So, tumutulong lang tayo. Para diretsahan na tayo ba? Hindi na natin pinapaikot-ikot yung storya. So much for that. Balik tayo. Ito, pinapakita natin. Sa mga vlog natin, pinapakita naman natin yung mga actual setup ng mga clients eh. Yung mga materialis pala. So yung sa pagdating doon, hindi natin may papakita yung lahat kasi ano yun ni client. Kumbaga si client nang may hold nun. Confidential na yun sa kanya na yun. So kung ayaw naman niya, hindi naman natin ipipilit. Pero yung sa Governor Generoso, pumayag naman siya doon. Kaya nakita nyo yung system, yung ganito, paano gagana. Hindi naman lahat, hindi naman buo, pero yung mga kakailanganin nandun. So gaya nito, good for 800 clients to 1,000. Hindi ko naman sinagad kasi pagkadating ng 512 clients, nagsi-server to ako ng 2116 din. Kasi isang 2116, isang Jipon OLT na 512 clients, 128 per phone. So goods na yon. At server to naman na. Para hindi rin piga ba yung sistema, yung materialis, yung mga ginagamit, yung mga hardware kumbaga. So balik tayo dito. Ito yung gagamitin natin, CCR 2116. So buksan natin. Ayan. Tanggalin talaga natin sa ano. Kasi may consent naman to ni sir na ipapablog para makita din niya. So ganun pa rin. Kung ano yung nasa box, may dalawang adapter. Ganun pa rin, walang pinagbago. Okay, so this is the 2116. Okay, so yan, kita nyo naman yung logo. 2116 yan. At yung ano niya, 4 na SFP plus ha. Hindi SFP lang, SFP plus 10G. 10G yun. Yan. So to make it clear and closer, papakita natin. So medyo haggard ako ngayon dahil nag-failed ako dahil wala yung isa kong, yung pinaka-team leader ko, yung kapatid ko, kasi nag-renew ng license niya, magbe-birthday sa linggo, kaya hinayaan ko na lang muna na mag-day off, mag-process siya ng license. Okay, haggard ako ngayon. Alam niyo naman, so pag wala yung team natin, tayo yung gumagawa kasi iba pa rin tayo, iba pa rin talaga pag tayo yung gumagawa. Yung iba nagsasabi na ipaano mo na sa tao, paubaya mo na, but we are family naman yung gumagawa. Okay, so papakita ko yung 4-phone na OLT at makikita nyo rin yung ginawa namin kanina. Nag-fuse kami sa taas ng bubong, nakakatawa. Ito ay sealed pa naman din, pero hindi ko pa nabuksan pala. Yan yung tape. So palatandaan na hindi ko pa nabuksan kasi yung tape. So ito yung 4-phone. Buksan natin kasi titest din naman natin to eh.
May module din to kasama. Bubuksan naman talaga pagka, kasi ititest ko bago ko dadalhin dun sa client. At i-config ko na rin. Para pagdating doon, dire-diretso na. At turo na lang. Okay? So yan, ito yung Jipon OLT. Ayan, nakalagay sa sticker dyan. Meron naman lahat yan. Jipon OLT. So dalawa pa rin yung fan. Yung PSU niya natatanggal. Okay, dual PSU din. Okay, unahin muna natin tong ilagay. Kita naman ba? Wait, papakita ko. Okay. So ano to, mahaba ng kaunti. Ayan. Ayan yung ating setup. So itong Jipon OLT may 4 na module din. I will show you na din. Sinipon ako dun sa init. Kasama na rin yung module niya. Wait lang, bubuksan. Ay, nalaglag. Wala palang tape sa kabilang side. So yan yung module niya. C++++++. Okay, so 2.4 Gbps bawat isa. Pag Jipon ay 2.4, 1.25 pag Ipon. Okay? So ayan yung module natin. Okay. So 9 dB yung module natin. Okay? Ayan, 4. Okay? Kita naman. So sir, sa may-ari nito, makikita mo naman sir, ito yung system mo. Ito yung OLT. MikroTik tapos OLT. MikroTik at OLT, 4 na SFP plus na 10G. Kasi ang gagamitin nito is list line na alam ko 2G ata. 2G. So dito natin papadaan. Sa SI dito pala SFP plus. Yung dalawang SFP plus is uplink. Alam ko dalawang 2G yun eh. 2G tapos dito is para sa PPPoA. Diretso to eh, wala nang bridge, wala nang kung ano-ano, naka PPPoA lang. So, allocated natin sa PPPoA itong dalawang SFP plus 3.4 for PPPoA. Tapos, ito namang SFP plus port 1, SFP plus port 2, magiging uplink yon ng 2G. So, 4G yung magiging isusubo dito. Siguro, masasagad to eh. Mag-a-add siya ng OLT, I think, isa pa. Yun yung plano. Kasi dalawang 2G. Yun pala ang i-highlight ko. So sa mga malakihang bandwidth dyan, kung kaya na si 2216 na. Kung hindi naman, 2116 is enough. So siguro pag magbigay ka ng 50 Mbps, dahil mga resort yung target nito na 50 Mbps, isang client, so maganda to. 50 Mbps na list line naman. So, hahatiin niya yung 4G. So, magiging load balance natin ito. Alam ko magkaiba eh. Yung kay puti, 2G. Yung kay dito, yung blue, si dito blue naman eh. Alam niyo man, blue stripe. Yung kay puti na stripe, 2G. Yung kay blue na stripe, 2G din. At binabalak niyang kay pula, 2G din. So, mamimili na lang siya sa alin sa dalawa. Ang blue stripe naman is maganda yung kanyang serbisyo. So doon na lang siguro. Pero mas mura si red stripe na list line or iGate kumbaga. So itong setup na to, alam ko naman sa meron tayong mga subscribers, mga followers sa YouTube, mga sumusunod, tumatangkilik na nandun pa rin sa sabihin nating starting point o yung nagso-slowly transition. Itong video na to, itong setup na to ngayon, baka ma-confuse kayo. Usapang mga 2G, 1G, pero hindi naman yun sa inyo, hindi naman yun bago sa inyo kasi yung mga na-set up pa natin may 4 na 1G na, ganun. So ginagamitan natin yun ng load balancer, yung 4 na 1, 500 Mbps which is 2G. So kung dalawa naman 1G 1G magiging
2G din. Pwede din naman 4 kasi hindi naman sagad. So siguro load balance nyo na lang sa 500 para hindi magiging bottleneck yung source ninyo. Mag-spike man siya into down talaga ng 1G, pero sure naman yung 500 doon. So tatagos pa rin kayo ng 2G. Di ba may setup tayong ganun yung sa makikita niyo yan sa mga luma nating video doon last year doon sa Quezon province. So 4 na 1G yun. Di, may allowance siya, may room kumbaga ba. So ito pang malakihan na to, hindi naman pang malakihan talaga na malakihan, pero parang masabi nating nasa middle na. Kasi list line, usapang list line at iGate na to na 1G or 2G. So hindi na biro yun. Monthly siguro noon nasa 150 or something, 160 or 180. Hindi pesos 180,000. So 180 yung isa, 150 naman yung isa, o palagay natin 150 yung 2G ng isa, 150 din yung isa, so magiging 300,000 yun. So isipin mo naman, kung mauubos mo yung 512 clients at meron kang 1,000 per client household, so 512,000, ganon. O, di 300,000 yung magiging bayaran mo sa list line. So hindi naman siya ganon ka talagang malakasan, pagmalakihan, pero pag sinasabi mong 300,000 yung monthly recurring mo sa source, hindi na biro yun. For me, para sa akin. Kasi hindi naman ako talagang naghahangad ng malakihang setup yung sa sarili ko. Pero yung kahit sa isip ko, okay na ako dun sa tamang-tama lang. Kasi money is the root of all evil naman. So kung meron ka namang 512 at you are 3 members in one family, tingin ko parang sobra na. Pag sobra ay pangit. So balik pa rin tayo doon sa sabi ni Lord na yung katamtaman lang, Lord, wag mo akong pahirapan, wag mo rin akong payamanin. Yung tama lang, di ba? So siguro kahit makuha na yung 512 at yung gastos mo doon o expenses mo doon sa buong 512 na yon, bawat buwan is kalahati nun, 256 or 250,000, goods pa rin yung tira na 250 din, almost 260. So diba, ganun lang naman, hindi na natin kailangan hangarin pa yung makuha yung buong Pilipinas. Tamang-tama lang, as long as we operated legally operated tayo sa lugar natin. May mga permits, kaukulang permits, lahat na, from National Telecommunication Commission permits, yung tinatawag natin na value added services, meron tayo noon, meron tayong mga local permits, goods na yun. Matiwasay na at tahimik na yung ating pamumuhay. So balik tayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, dahil napakita ko na yung sistema ni Sir. Ito Sir, salamat sa inyong pagtitiwala. Medyo matagal talaga akong nakapag-vlog, nakapag-video ng buo dahil nga sa kabisihan. Kakatapos lang ng setup natin sa Dipolog at ngayon pupunta naman tayo ng Dumaguete, tapos Aklan, tapos Rojas, may Kamsur pa, may Mindoro, kay Sir Police Chief ba? Paano ba sabihin? So Sir, shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagtiwala. Babakasyon lang sila ng Manila, pag uwi nila, guna natin yung system natin sa Mindoro. So shout out mga taga Mindoro dyan, kung meron tayong followers sa Mindoro. Shout out sa inyong lahat at see you there. Siguro. So siguro makapag mingle tayo dyan. At doon naman sa client natin sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, standby lang kayo dyan, process na yung inyo. At yun nga, marami pa tayong aasikasuhin, marami pang ihahanda. At kanina nag-failed ako. Maraming ginagawa din. Pero thanks God, glory to God, praise the Lord. Natapos naman ang lahat na walang ka-problema. So ngayon, this is the time na naipakita ko yung system niya sa OSP, yung outside plan. So gagamitin natin 4-core, explain ko a little bit more farther. Hindi, joke lang. So explain ko lang a little bit more dun sa okay.
So papakita natin. Nasa likod ko yung ano, kasi hindi kasya dito sa mesa yung buong nilatag ko. Sample ko na lang para may idea yung iba, yung mga marurunong naman meron kayong idea on how to do, how to implement, but take note, iba pa rin talaga ang may hands-on training or wisdom na tinatawag ko kumbaga. So ito yung sinasabi ko kanina. So yan yung ito magiging isang hilera tong ganun. Wala lang knockbox. Yan. So natakpan pa. Yan, isang hilera yan. So this is the kasi 4 core Isipin nyo na lang, dalawa lang yung nilatag ko. Kasi wala, kulang kulang yung space. Ayan, ganyan kadami. So dalawa lang yung nilatag ko. Isipin nyo na lang, 4 to. 1, 2, 3, 4. Kumbaga. So dalawa lang. So core 1, core 2, core 3, core 4. Kasi 4 core. So yun, nap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 naps. So bakit sobra? Kasi hindi naman natin masasabi na ganun talaga, mapupuno talaga yung buong naps, yung lahat talaga. So 8 times 16, so 128. Kaya pinasubra ko kasi ito yon 98, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50. Ganon din yung sa core 2. Ganito yun, 98, 95, hanggang dun sa matapos, hanggang sa core 3, hanggang sa core 4. So, 4 core yung ating gagamitin. Okay? Excuse me. Inuubo ko So, yan. Yan yung gagamitin natin. So, alam nyo na. May kaukulang knockbox to. Papasok dito yung 4 core. Uhugutin yung isa, dudukutin yung isang core. Ganyan, 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 ganyan. So, pangalawa rin, pag natapos na to, punto naman ganyan, 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 ganyan. So, pag natapos naman, 11 naps, pun 3 naman, ganyan, ganyan, ganyan. Tatapos naman, pun 4, ganyan, ganyan. At take note, pwede din tong hiwalayin. So, dalawang, pwedeng 2 core sa dito, 2 core din sa kabilang side. 2 core doon sa kabilang side, 2 core dito. So, ganun lang din. Depende na. Pwede rin 4 core dito, 4 core, spare na lang yung dalawa, baka sakali, pag may problema, may mahugot kayo. Hopefully, na-explain ko ng mabuti, na-explain ko ng tama yung concern, yung content natin ngayon, yung sistema ni Sir, magiging guide niya din to pagka actual setup na. So, glory to God, praise the Lord, dalaygo ng Ginoo sa ating mga ginagawa. Ginagawa naman natin to hindi para sa mga sarili natin, kundi dahil sa wisdom na binigay ni Lord o pinagkaloob. So kumbaga gipiyal ra ba? Kumbaga yung parang hindi naman talaga sa atin to. So we are the manager lang of all things because God is everything. Hallelujah, praise the Lord, dalaygo ng Diyos. Mabuhay kayong lahat.